Nakabalik na po sa bansa ang OFW na nakuryente sa Jeddah, Saudi Arabia. Siya po yung nanawagan sa pamamagitan ng social networking site na Facebook para matulungan na makabalik sa bansa at makapagpagamot. Nakatutok si Ian Cruz. Matapos ang mahigit 2 taon mula ng makuryente sa Jeddah, Saudi Arabia, nakauwi na ng bansa ang OFW na si Alfredo Salmos. Sa social networking site, unang kumalat ang kanyang panawagan hanggang maitampok sa GMA News TV. Nakakuha siya ng exit clearance sa tulong na rin ng gobyerno ng Pilipinas at iba't ibang organisasyon sa Saudi. Naging madamdamin ng tagpo nang muling makita ng kaanak si Alfredo. Yung pagtapok ko sa bansa natin muli, pagkatapos ng halos 4 na taon, parang nababawasan din yung mga sakit na sugat ko. Dahil yung pagka nandun ako sa Saudi dati, lahat masakit eh. Salamat po ng marami talaga namin. Kahit ganitong kuya namin, kapiling na po namin, masaya na po. Agad nakipagkita kay Vice President Jojo Marbinay si Salmos upang magpasalamat. Tiniyak naman ng pamahalaan na mabibigyan ng tulong si Salmos. Ang OY magbibigay sa kanya ng disability benefits na nakakahalaga ng 100,000 pesos kasi makita naman natin it's total disability. Ito yung mga pagkakataon, pakita naman natin yung utang na loob natin sa mga kababayan natin na OFW. No? Sa oras ng pangangailangan, hindi naman natin iiwanan. Hirap sa kanyang kalagayan ang 52 anyos na Novo Ecehanong OFW na comatose pa ng mahigit 1 buwan matapos makuryente at itinaguyod lamang ng kapwa OFWs. Kaya naman hiling niyang mapagamot siya. Humingi po ako ng tulong kay Vice Presidente na tulungan ako ma-opera leg ko nung unang-una pa. Kasi nahirapan ako kasi wala rin akong kakayahan na opera na to dahil sabi nila mahal daw. Bukas yung medical consultations, evaluate siya nung isa sa mga doktor ng PGH sa plastic surgery unit. I-assess kung paano ang priority itong sa leeg. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. At balitang impeachment po tayo, umuwi pa mula Amerika ang ilang pizza ni Mrs. Cristina Corona para tutukan ang pagtestigo ni Chief Justice Renato Corona sa impeachment trial. At sa kanilang korporasyon umano kinuha ng mga Corona ang perang pinambili sa ilan nilang ari-arian. Nakatutok si June Veneracion live mula sa Senado. June? Vicky, kabilang nga sa mga tumutok sa pagsalang sa witness stand ni Chief Justice Renato Corona ay ang mga kamag-anak at miyembro ng pamilya Basa. Sila ay mga kamag-anak ng asawa ng punong mahistrado. Dumalo ay mga ito sa impeachment trial kanina. Sila ang mga pisa ng asawa ni Chief Justice Renato Corona. Sila ang mga nagrereklamo dahil sa pagkamkam daw ni Cristina Corona sa kanilang family corporation na Basa Guidote Enterprise sa tulong umano ng kanyang asawang si Chief Justice Renato Corona. Ang Basa Guidote Enterprise ang siyang pinagkunan umano ng pera ni Corona sa pagbili ng ilang ari-arian nila mag-asawa. Inagaw at inangkin umano ito ng partido ni Cristina mula sa iba pa niyang mga kamag-anak. Tahimik na nakinig ang mga ito sa halos 3 oras na testimonya ni Corona. Minsan ay napapailing, minsan ay natatawa. Sa testimonya ni Corona kanina, sinabi nitong malalim ang away sa ari-arian ng pamilya Basa Guidote. Sabi ni Corona, ang partido ng kanyang asawa at kanyang mother-in-law na si Asuncion ang naisahan at inapi ng kanilang mga kamag-anak. Pero kasinungalingan daw ito, sabi ng mga pinsan ni Cristina. Hindi pa nila masabi ngayon kung meron ba silang legal na hakbang laban sa punong maestrado dahil sa mga sinabi nito laban sa kanilang pamilya, lalo na sa kanilang ama na si Jose. Si Jose ang idiniin ni CJ Corona sa kanyang testimonya. We are very saddened with the development that the name of our good father is being dragged into these proceedings. Sorry. He's not here to defend himself. What he said was untrue, unkind, and shows his true character. As Chief Justice, he should know better. At this point, we're not going to go down to his level, and we are not going to justify his false statements. Bukas ay dadalo pa rin daw, Vicky, ang mga pinsan ni Cristina Corona sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Vicky? Alright, maraming salamat sa iyo, June Veneracion.
nakaraang buwan, natunghayan po natin ang kwento ni Prince Ivan, isang sanggol na pinanganak na may atopic dermatitis. Maraming naantig noong naipalabas ang kanyang kwento. Pero hindi lang po yan ang magandang balita, mga kapuso. Tunghayan po natin ito. Mula ulo hanggang paa, tagtag ng mga sugat ang nanunuyong balat ni Baby Ivan. Dahil sa matinding pangangati ng kanyang balat, kalbaryo ito hindi lang para sa sanggol, kundi pati sa kanyang mga magulang. Nakakaawa. Hindi na biro ang 4 na buwan. Sa sitwasyon niya, yung balat niya, hindi mo nasasabihin. Simple lang to. Isa lang naman talaga ang gusto kong mangyari sa kanya talaga eh. Yung gumaling siya eh. Yun lang naman ang pangarap ko eh. Kami ay tumugon sa simpleng hiling ng ina ni Baby Ivan. Ipinasuri namin ang sanggol sa isang dermatologist at napag-alaman namin na may atopic dermatitis o skin asthma si Ivan. At makalipas ang isang buwang gamutan, ganito na siya ngayon. Masayahin at halos wala ng bakas sa kanyang balat. After namin manggaling sa GMA, nabigyan na siya ni doktora ng mga sabon, lotion, shampoo. Weekly ko ginagawa yung sinasabi ni doktora. Iba yung saya niya ngayon na alam mong wala na siyang nararamdaman, hindi na siya nagkakati-kati. Masigla na siya, nakakatulog na kami pareho. Ang sakripisyo din na halos linggo-linggo, luluwas ka para ipa-check up kay doktora. Dumanas man sila ng hirap. Masunod lang ang payo ng doktor, hindi nila ito iniinda. Makita lamang na gumagaling ang bata. If our treatment is successful, we feel very happy for the patient. Kung ang parent kasi sumusunod o yung patient ay sumusunod, mas madaling mapagaling ang pasyente. Pero may posibilidad pa rin na bumalik ang kondisyon ni Baby Ivan. Kapag atopic dermatitis kasi, talagang recurrent ito. Parang lifetime na yan, no? Although they improve a little bit when they become teenagers kasi nagiging oily na yung skin nila, pero it would still be recurrent, so it is forever. At kasabay ng pagbabalik ng sigla ng kanilang prinsipe ay ang isa pang napakalaking biyaya na dumating sa pamilya. May tumawag sa amin kinabukasan at tinatanong niya kung ano kaya nilang ibigay sa bata na maitutulong at kung anong alam kong trabaho. Yun, sinabi namin na marunong ako mag-drive. Yun, kinuha ko ng driver. By June 1, mag-start na ako. Kay Miss Mel Chanco at sa Kapuso Foundation, ako po'y nagpapasalamat sa inyo. Mula po sa amin, sa pamilya ko, sa asawa ko, kami po'y nagpapasalamat sa lahat po ng naitulong niyo sa amin. Ngayon na okay na siya, masaya na ako. Masaya talaga. At sa kabila po ng pagbuti ng kondisyon ni Prince Ivan, kailangan pa rin matutukan ang araw-araw niyang gamutan. Nagpapasalamat po ang GMA Kapuso Foundation kay Dr. Grace Beltran na matyagang sumubaybay sa kondisyon ng sanggol. At sa mga nais pa pong tumulong kay Prince Ivan Bartolome, maaari po kayong magsadya sa tanggapan ng GMA Kapuso Foundation o magdeposito sa kanilang bank account o anumang sangay ng Cebuana Luwilier. Maaari ring mag-log on sa www.kapusofoundation.com.